Sabi ni Zheng Zhong at ng kanyang mga tauhan, "Tara, mga kasama. Yung babaeng yun ay magiging zombie si Zio Yang." Ang mga taong ito ay hindi na kayang makipaglaban sa kanila ng mas matagal sa kanilang kasalukuyang lakas. Kaya't tatapusin natin ito ng isahan. Habang ngumingiti, sinabi ni Jing na mas lalakas sila kung mahahanap nila ang mga ngalakal. Ang kanyang kasama ay nakatayo sa likuran niya at tumetawa, na nagsasabing, "Boss, gawin na natin ito." Gusto rin niyang maging evolver. Narinig siya ng isa pang kasama ni Jiang na tumawa at nagpasalamat. Hinampas at sinira ni Zion Yang ang pinto at lumabas na nagtanong kung sino ang nangahas na magdulot ng kaguluhan. Siya ay ganap na natatakpan ng kanyang apoy na magic at ang apoy na magic na kanyang nilikha gamit ang kanyang makapangyarihang sa kanyang mga kamay ng mahika mula sa kinatatayuan, nabigla si Jen at ang kanyang kasama. Sinamantala ni Jiang ang kanyang pagsigaw na pumalit. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan, pagkatapos ay nagtatanong kung paanong naging mali ang kanilang impormasyon. Gayunpaman, si Zion Yang ay nakatayo sa harap nila, galit na lumilikha ng apoy na magic. Habang nakatayo sa tabi niya ang kasama niyang may hawak na kalasag, nakita siya doon. Nagnangalit ang ngipin si Jing, nagtatanong kung bakit sinabi sa kanya ni Qinjin na si Zion Yang ay nasugatan ng husto. Pero bakit nandoon siya? Nagagamit pa ni Zion Yang ang kanyang kakayahan. Habang nilikha ang kanyang magic flame sa kanyang mga kamay, na sinasabi kay Jing na hindi pa siya patay. Dapat sabihin ni Jing na siya ay matapang, hawak ng kanyang kasama ang kalasag sa kanyang tagiliran. Tumingin sa kanya, tinanong ng isa ang pinuno kung ayos lang siya. Si Jing at ang kanyang mga kasama ay makikitang tumetawa, ang kanyang kasama na may hawak na kalasag, nakatingin sa kanya, sinasabing kapatid na tingnan mo, at siya ay tumugon. Nang oo naman, ang babaeng iyon ay nambobola ngayon, kapatid. Ito na ang pagkakataon nila. Pagkatapos nito, inutusan niya ang kanyang bantay na magpatuloy at sinasabi rin sa kanila na siya ay nasugatan ngayon at hindi magagamit ang kanyang kapangyarihan. Kunin siya at ang mga ngalakal sa base na ito ay naroon na mula ngayon sa kanyang bantay, hawak ang baril, nagsimulang bumaril at tumakbo patungo sa kanila. Gayunpaman, ang mga kasama ni Zion ay sumalakay din bilang ganti, sumisigaw ng hindi maganda. Sinisikap ng lahat na tanggalin ang mga taong yun. Hulihin ang kanilang pinuno. Samantala, lumapit si Jung kay Zio Yang at inilagay ang baril sa kanyang ulo, sinabing, "Walang gagalaw. Kung may gustong makita siyang buhay." Habang nakatayo, itinutok nila ang kanyang baril sa ulo ni Zio Yang, habang si Zion ay nakaupo sa lupa, nasugatan, pumunta roon si Zio at tinutok ang kanyang baril kay Jeng na sumigaw na kapag may gagawin ito sa kanya, pasasabugin niya ang kanyang ulo. Habang nakatutok ang baril niya kay Jeng, tinawag niya ang kanyang kapatid, nagmamadali at lumapit sa kanya. Hindi niya kakayanin may mangyari sa kanyang kapatid. Nang makita ito, nagtaas ng kamay si Jiang, hinawakan ang kanyang baril gamit ang kanyang hinlalaki at ngumiti, nagsasabing okay. Bitawan niya ang kanyang kapatid. Habang si Jiang Man ay nakatutok ang kanyang baril kay Zio. Nakatayo sa likod niya si Yuan. Lumingon siya at tumingin sa kanya, sinasabing barilin ang kamay niya. Kaya binaril ng lalaki ang braso ni Zio. Nalaglag ang baril niya mula sa kamay niya at nahulog din siya sa lupa. Nang makita ito, pinili ang mga gwardya ni Zion Yang na panatilihin ang kanilang mga sandata sa lupa at nakataas ang mga kamay, na humihiling na mangyaring iligtas ang kanilang mga buhay. Pinalibutan sila ni Jiang at ng kanyang kawal. Nakaupo sa lupa si Chu Zion na may luhang mga mata at sumisigaw ng no, itigil mo na. Yang Fan, please tulungan kami. Sa sandaling humingi siya ng tulong ilang saglit lang at dumating doon ang kanyang mga kasama. At binaril ni Yang Yu ang kasama ni Jiang sa ulo mula sa likod at pinatay. Sa sandaling ang kapatid ni Jing ay bumagsak sa lupa at namapatay, ang magkapatid na babae at si Jiang ay lumingon at tumingin sa patay na lalaki. Nakapagtataka, galit na ibinaling ni Jiang ang kanyang mukha, tinanong kung sino siya. At sumigaw siya, na itigil ang pagtatago, at kung hindi ay papatayin niya silang lahat habang nakatutok ang kanyang baril sa ulo ni Zio Yang na nakatayo sa kanyang likuran at tumatawag. Tama yan. Ibinaba ang kanyang baril at lumabas si Yong Fan at lumabas ng pinto, inilagay ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at nagtatanong, well, ngayong naririto na siya, ano ang susunod? Nakikita mo ba si Yong Fan doon? Si Zion Yang ay nakaupo sa lupa at nakakagulat na tumingin sa kanya, iniisip na nandoon siya. Lumabas siya para tulungan sila. Nakatingin si Chu Zio kay Brother Fan.
Nakikiusap na tulungan siya, banibuli sila ng mga taong ito. Habang nakatingin kay Fan na nakatayo sa pintuan. Naikayam ni Junk ang kanyang kamao, nagtatanong sa kanyang kapatid. Mukhang hindi siya Alapiers ng Chu Sisters. Kung dadaan man siya, hindi niya guguluhin ang kanyang oras para dito at ayaw niya ring pasukin ang kanyang negosyo. Okay, hindi sumasagot si Yong Fan. At pagkatapos ay tumingin si Jiang kay Fan. May parang hindi tama, lumabas si Yang Fan na mag-isa at dapat siyang mag-ingat. Dapat ay mayroon siyang isang bagay pagkatapos tumingin si Fan sa mga mata ni Chang at tinanong si Muyi na nakatayo sa kanyang likuran sa dilim. Hindi pa niya nakumpleto ang kanyang pagsusuri. Siya ay nakatayo sa dilim sa kanyang likuran at tumugon. Oo, mayroong 6 na tao at ang pinakamalakas sa kanila ay isang level 1 na kasali na nakakakita si Fan na may kasama sa kanyang likuran. Natigilan si Jong Jing, at pagkatapos ay itinutok nila ng kanyang kasama ang kanilang mga baril patungo kay Fan at nagtanong kay Fan. Kung sino pa ang kasama niya. Ang kasama ni Jiang ay nakatayo sa kanyang likuran, ang kanyang sandata patungo kay Fan at sumisigaw ng amo. Narinig siguro nila ang pinag-uusapan nila tungkol sa negosyante. Kaya mas mabuting patayin sila. Sige, sigaw ni Jiang na tama siya. Binaril ni Jiang at pagkatapos ay sumabay silang lahat. Sa sandaling barilin nila si Fan, tumabi si Yan Yu at sinalag ang bumabaril sa kanilang mga baril sa kanyang magkabilang kamay habang sila ay pumutok sa kanila. At si Yan Yu ay pumuputok rin sa kanila. Samantala, si King Zhu sa kanyang kakayahan sa pag-teleport, at kasama si Sinon at umupo sa harap ni Fan. Siya ng magic shield upang protektahan siya at ang kanilang mga kasama mula sa mga bala. Habang si Yong Fans ay nakikita sila doon. Nagulat si Yong Fan at lahat ng bala mula sa tagiliran ni Jing ay tumama sa kalasag, si Sinan ay tumayo. Hawak nila ang kanyang magic shield sa harap ng Fan King Zhu, ipinatong ang kanyang kamay sa kasalanan at tumalikod at tumingin sa Fan. Ngumiti siya at sinabing, "Kuya, huwag kang matakot, nandyan sila." Hinarap siya ni Fan at nagtatakang nagtanong kung tila natatakot siya. Habang si Yan Yu, binabaril ang mga tauhan ni Jiang at pinapatay sila. Ang isa sa mga bala ay tumagos sa ulo ni Zhang. Sigaw ng balat, maaari nilang saktan siya, parang umiikot din sila. Samantala, si Yan Yu, na may hawak na baril sa magkabilang kamay ay lumabas sa dilim, tumutugon, na hanggat alam niya ang locus iyon ng kanyang target, maaari niyang barilin ang mga ito nang nakapikit ang kanyang mga mata. Si Muyi at ang doktor na si Mayo Chu ay nakatayo din sa kanyang likuran habang si Sisi at ang maliit na balang ay kasama nila. Parehong si Sisi at ang maliit na balang ay mapagmahal na nakatingin sa isa't isa at naglalabas ng kanilang mga dila. Si Yang Yu ay nakatayo ka doon habang nakatingin sa usok mula sa kanyang baril na nakatayo sa kanyang likuran sina Muyi at Mayo Chan na tumutugon na kaya niya ito dahil mayroon siyang pambihirang talento. At hindi ibig sabihin na lahat ay kayang gawin ito. At pagkatapos ay humakbang si Mayo Chan sa unahan patungo sa taong nasugatan habang nililikha ang healing magic sa kanyang mga kamay. Ang sabi niya ay gagamutin niya ang nasugatan. Ang Chu Sisters ay nagyakapan sa isa't isa. Si Chu Zion na may luhang mga mata, niyakap ang kanyang kapatid na nagsasabing ligtas sila. Lahat sila ay tama, at niyakap siya ng kapatid niya at sumagot ng oo. Pagkatapos nito, napaupo si Jiang sa lupa, nasugatan bago nagtanong sa magkapatid na babae kung bakit maraming malalakas na tao ang kasama nila. Itong si Chu Zio na pumunta kay Fan na nagsasabing siya ay nagsisisi. Ito ay isang emergency at siya ay talagang natatakot. Kaya naman tinawag niya ang pangalan nito at nagpasalamat sa pagligtas sa kanila. Ipinikit niyang Fan kanyang mga mata at sumagot na gusto lang niyang tulungan silang mga lokal na tao na upang makahanap ng isang tao sa lungsod na ito. Kaya huwag mag-alala tungkol dito. Pagkatapos nito, pumunta si Zion Yang kay Fan na nagsasabing, syempre, responsibilidad nila ngayon na tulungan siyang mahanap ang taong yun. Ngunit may gusto siyang itanong sa kanya, habang ang magkapatid na Chu at ang kanilang mga bantay ay nakatayo sa harap ni Fan. At si Fan na nakatayo doon sa pintuan, si Zion Yang ay nakatayo sa harap ni Fan na nagtatanong kung 10 tao na lang ang natitira sa base na ito. Okay lang ba sa kanila na sumali sa team niya? Habang nag-iisip kung kailangan ba na may lahok ang mga yon. Napatingin sa lupa habang nakakuyom ang kanyang kamao. Iniisip niya, ngunit hindi niya alam kung tatanggapin ba niya ang mga ordinaryong taong ito kung hindi siya willing. Hindi niya alam kung ano ang sagot ni Fan na maaari niyang salihan. Sumagot si Fan na lahat sila ay maaaring makilahok. Ngunit dapat makinig sa kanyang utos sa hinaharap. Sina Yan Yu at si Muyi ay nakatayo sa likod ni Fan at nagulat.
Ang magkapatid na babae ay naging masaya at tumugon ng may pag-unawa habang nakatayo sa harap ni Fan na nakatingala at nakangiting iniisip ng Chu sisters na masyadong makapangyarihan. Sila ang mga gumagamit ng elemental na kakayahan ng elemento kasama ang isang gabay sa lungsod ng Dishwan. Kaya sulit ang lahat ng gawaing iyon. Pagkatapos nito ay inutusan ni Zhao Yang ang kanyang mga bantay na simula sa araw na ito si Yang Fan na ang magiging commander ng base na ito. Dapat silang makinig sa kanya sa hinaharap. Kung may hindi sumasang-ayon, maaari na siyang umalis. Gayunpaman, sinunod ng mga gwardya ang kanilang punong utos at lahat sila ay tumugon sa isang tunog na tinatawag na boss si Yang Fan. Salamat sa kanilang tulong. Pagkatapos ay si Zion Yang na nakatayo sa harap ng mga gwardya ay kinuyam ang kanyang kamao at ipinakita sa kanila ang tanda ng tagumpay gamit ang kanyang mga kamay. Nagpapahayang na mula ngayon sila ay magkaalyado na. Matapos nito inilagay ni Fan ang kamay sa kanyang jacket at tumingin kay Zion, na nagsasabing dahil team na sila ngayon, bibigyan niya siya ng maliit na regalo. Nakatayo sa harapan niya, nagulat at gustong malaman ang tungkol sa Reg Along yon. Pagkatapos ay kinuha ni Fan ang Ice Soul Professional card mula sa bulsa ng kanyang jacket. Pagtingin niya sa card na iyon sa kanyang kamay, sa palagay niya ay mailalabas lamang ng magkapatid na babae ang buong lakas ng propesyon na ito, kaya dapat nilang makuha ang card na ito. At pagkatapos ay ibinigay niya ito Chu Zio. Sinasabing ang hawak ito sa kanyang mga kamay ay ang card ng propesyon ng kaluluwa ng yelo. Pagkatapos ay sigurado siyang gusto niyang ibahagi ito sa kanya. Nagkakahalaga ito ng 2,000 na kulay abong kristal. Nakatayo sa harapan ni Yang Fan bago siya sumagot. Pumunta siya papalapit kay Yang Fan at pagkatapos ay tuwang-tuwang hinalikan ang kanyang mukha, na sinasabing nagpapasalamat si Kuya Fan nang makita niya ito. Habang si Yan Yu at si King Zhu ay nakatayo sa likuran ni Fan at nagulat. Nagulat si King Zhu at nakabuka ang bibig. Tumingin siya kay Fan at Chu Zio. Bakit? Sinubukan niyang patayin ang kapatid niya? Iniisip ba niyang maging sister-in-law niya ito? At hinding-hindi niya ito papayagan. Si Yan Yu, na nakatayo doon sa tabi ni King Zhu, nagtataka kung bakit naiingit siya sa kanya. Pagkatapos makuha ang card na iyon, si Chu Zio ay nakadarama ng mga pagbabago at kapangyarihan sa kanyang katawan at natagpuan ang kanyang sarili sa ibang mundo. Pagkaraan ng ilang oras, ang kaluluwa ng yelo ay ganap na sumanib at nakatayo doon si Zion Yang, iniisip na gusto ito ng kanyang kapatid sa mahabang panahon, ngunit ginugol niya ang lahat ng mga kristal upang iligtas siya at hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Ito ay talagang ang tamang pagpipilian na sundin si Yang Fan. Gayunpaman, kumpleto na ang Ice Soul Merge at si Chu Zio na bumalik na pagkatapos ay tumayo sa harap ni Fan. Mabilis niyang sinabi na gusto ni Brother Fan na subukan ang kakayahang ito ngayon at tumayo siya sa harapan niya at tumugon na sige. At pagkatapos ay sa kanyang Ice Soul Merge na kakayahan, inatake niya si Jing na sumisigaw. Ito ang nakukuha niya sa pambubuli sa kanila. Sa kanyang kakayahan, ni-freeze niya si Jiang, nakita niya itong nanlamig sa harap niya. Tuwang-tuwa niyang sinabi na ang kasanayang ito ng Ice Soul ay talagang makapangyarihan. Tumayo si Yanyu sa kanyang likuran, pinaikit ang kanyang mga mata, nag-iisip ng isa pang evolver. Ngayon, siya na lang ang normal pagkatapos tumayo si Fan sa likod ni Chu Zio at sinabing huwag masyadong maangas. Nag-evolve na ang kanyang katawan sa level 1, at kung hindi ay mabilis siyang mapagod, ilalabas ang kanyang dila at sumenyas sa kapatid kung nakita niya. Gayun din, nakatayo siya roon ng nakatalikod kay Fan. At mula sa likuran ni Fan, ang kanyang kapatid na babae na nagseselos at nakatayo doon. Bukod dito, pinagaling ng doktor na si Mayo Chun si Zion. Ang mga sugat ni Yang sa kanyang healing magic at si Fan ay nakatayo sa kanilang likuran at tumingin sa kanila. Inayos ni Zhou Yang na may maghatid sa kanya para mamasyal habang nakatayo doon. Sa tingin niya ay gusto niyang maging pamilyar sa nakapaligid na kapaligiran sa lalong madaling panahon. Wala pa ring balita tungkol sa magulang ni Yanyo. Kaya dapat silang magmadali dahil gumaling na siya mula sa kakayahan ni Mayo Chun habang nakaupo doon sa lupa. Sumagot siya kay Fan na halos gumaling na ang kanyang pinsala kaya sasama siya sa kanya dahil siya ang pinakapamilyar sa paligid. At pagkatapos ay iniisip niya si Mayo Chun para sa kanyang pagsusumikap. Sagot ni Mayo Chun, huwag mag-alala. Ito ang dapat niyang gawin bilang isang manggagamot. Samantala, si King Zhu na nakatingin kay Fan na nakatayo sa kanyang likuran, sinabing kasama din siya. Kaya kuya, isama mo siya. Habang nangunguna sa kanya si Fan.
Ang gagawin niya ngayon ay tingnan ang mga nakapaligid na lugar na maaaring mapanganib kaya hindi niya ito masundan. Isa pa, mayroon siyang iba pang mga gawain. Kaya tumingin si Fan sa kanyang mga kasama at tumingin sa kanyang kapatid na babae. Sanabi niyang, upang suriin ang reserbang pagkain sa base, kung hindi sapat, pagkatapos ay ilabas ang pagkain sa kanyang kwintas at ibigay sa lahat. Ngayon isa na silang team. Nang marinig ni Fan, tumayo ang mga bantay. Nagulat sila dahil gutom na silang lahat. Pagdinig tungkol sa pagkain, sina Chu Ziyong at ang mga gwardya ay nasa sabik at ang kanilang mga bibig ay nagsisimulang maglaway sa pagkain. Pagkatapos ay tumingin si Chu Ziyong kay Fan. Tinatanong ni Chu Ziyong kung may pagkain sila. At pagkatapos ay sinabi niya na mula noong pagsiklab ng Apocalypse, hindi pa sila nakakapasok sa gitnang lugar ng lungsod. Dahilan para hindi sila makahanap ng sapat na pagkain sa base. Habang ang mga gwardya ay nakatayo sa kanyang likuran na tuwang-tuwa na nag-iisip tungkol sa pagkain. Isa pa, hindi sila makapaniwala na may dala silang pagkain. Gayunpaman, kinuha ni King Zhu kasama ang kanyang kwintas ang lahat ng pagkain at inilagay ito sa lupa sa harap nila. Sinasabi na mayroon silang pagkain. Pagkatapos ay ginawa ang tanda ng tagumpay gamit ang kanyang mga daliri, sabi niya. Kumain tayo ng busog ngayon. Nakatingin sa pagkain na nagtakbuhan ng mga gwardya patungo sa pagkain, excited na sumisigaw ng pansit, adobo, bacon, at itlog. Nakita niya ang pagkain doon. Ang magkapatid na babae na nasa sabik, sanabi na hindi na niya maalala kung kailan siya huling kumain ng karne. Ang kanyang kapatid na babae ay tumingin sa pagkain at inilagay ang isang kamay sa kanyang tiyan, na nagsasabing siya ay nagugutom. Matapos ipikit ni Yang Fan ang kanyang mga mata at bumantong hininga, sinabing, sige, lahat, kain na tayo. Dahil si Zion Yang din, ay aalis pagkatapos kumain. Pagkatapos ang Chu sister at ang kanilang mga bantay ay tumakbo patungo sa pagkain at nagsimulang kainin ito habang nakatayo si Fan, iniisip na ang pagkain ang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng pabor sa panahon ng Apocalypse. Ang mga mangangalakal ay maaaring makipagpalitan ng pagkain, ngunit ang pagkain ay mahal at kontrolado ng iba't ibang mga organisasyon. Ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang mapanaginipan sa kanilang nakaraang buhay na mabuhay, ang mga lalaki ay naging alipin, at ang mga babae ay walang pagpipiliin kundi ibenta ang kanilang mga katawan. Pagkatapos na ito ay lumapit si Ziyong kay Fan, pinupunasan ang kanyang bibig at sinabihin siyang busog na siya. Tara na. Biglang bumagsak ang mga mata ni Fan habang nakatayo na may nakakulong bulsa ni Zion Chun kung saan niya itinago ang tsokolate. Nakapagtataka, tumingin siya sa tsokolate, iniisip na ito ang Apocalypse. Kahit isang bar ng tsokolate ay hindi mabibili, at siya ay nauuna. Pagsasabi sa kanya na bumitaw. At sinundan siya nito habang si Zion Yang ay gumagalaw mula roon upang tuklasin ang lungsod na iyon habang nasa daan silang dalawa ay nakarating sa baluktot na lugar ng Baron. Doon, sinabi niya sa kanya na mayroong isang pangunahing lugar sa gitna ng lungsod ng Dishwan, at mula doon ay nauuri ito sa 5th ring patungo sa labas. Sila ay nasa pinakalabas na 5th ring dahil pareho silang nasa daan. Biglang umungal ang isang zombie at tumakbo papunta sa kanila para umatake. Nakatayo roon si Fan at si Zion Yang kasama ang kanyang flame magic ay bumaril at pinatay ang zombie pagkatapos patayin ang zombie gamit ang flame magic, sinabi niya kay Fan at fans ng 5th ring. Nakatagpo siya ng mga tier 1 na zombie. May mga tier 2 na zombie. Gayunpaman habang siya ay gumagalaw patungo sa mga inner ring, ang posibilidad na makatagpo siya ng mas mataas na antas ng mga halimaw ay tumataas. Pagkatapos patayin ng zombie, kinuha niya ang kristal mula sa ulo ng zombie, na sinasabi na sa ika-3rd ring ay mahahanap niya ang tier 2nd beast at ang pinakamaraming at ilang tier na 3rd beast. Nakatayo doon si Yang Fan, iniisip si Yan Yu at sinasabi sa kanya na nakatira ang kanyang mga magulang sa ika-3 ring at ang Xiao-Ao ng lalaking iyon ay nasa core ring. Pagkatapos magtanong ng Fan na ito tungkol sa 2 pang ring, lumingon siya at sumagot na hindi niya alam na ang pinakamalayong napuntahan nila ay ang hangganan ng ika-3 ring. Hindi na sila nang ahas na mag-explore pa, ngunit nakatagpo siya ng ilang organisasyon ng tao sa mga hangganan ng ika-3 ring. Pagkatapos ay sinabi niya na ang mga organisasyon ay mas disiplinado at mahusay na pinamamahalaan kaysa sa mga nasa panlabas na ring. At maaari nilang talunin ang tier ng 2 halimaw na parang wala sila. Tapos tinanong siya ni Fan, kakayanin ba niya ang isang tier 2 monster? Habang nakikipagdaldalan sila, isang zombie mula sa itaas ay tumalon patungo sa kanila upang umatake. Tingnan mo ito,
Pareho silang napatingin sa zombie na papalapit sa kanila. Pagkatapos ay tumugon siya na kahit para sa kanya, hindi magiging ganoon kadali para sa mga zombie na umungol at tumalon patungo sa kanila. At ginagamit niya ang kanyang katalinuhan upang sumiklab ang mahika at atakehin ang zombie. Ngunit ang mga zombie ay tumalon at tumabi sa apoy at mabilis na lumipat patungo kay Fan ng mabilis. Nang makita ni Zeo Yang sumigaw boss, bumaba siya at hinawakan ni Fan ang kamay ni Zion. Ang pagsasabi kung paano niya ginagamit ang kanyang kakayahan ay mali. Sinasayang niya ang kapangyarihan at epekto nito. Ngunit kung makakabisado niya ito ng maayos, hahawakan nito ang kanyang braso. Sinabihan siya ng Fan na i-activate ang kanyang skill at pagkatapos ay gamit ang kanyang Brilliant Flare skill, itinapon niya ang apoy patungo sa zombie. Ang apoy ay sumabog doon at hindi nakakaapekto sa zombie. Ang zombie ay nakatayo doon at umuungal. Hinampas ng Fan ang flame sword sa ulo ng zombie at pinatay ito. Sa makatuwid, ang kristal ay nahuhulog mula sa ulo ng zombie. At sa lugar na yun doon, sinasaksak niyang Fan ang kanyang espada. Nang makita ito, napaisip at nagulat si Zion Yang kay Fan. Nagtatanong sa isipan niya kung paano niya ito nagawa. Nakatayo doon siyang Fan, hawak ang espadang iyon at tumugon. Ipinahayag na level 1 evolver pa siya. Kaya't ang kakayahan ay masyadong mahina pagkatapos ihagis ni Fan ang pulang kristal na iyon patungo Zion Yang. Na sinasabing pinakamahusay na mag-level up siya sa lalong madaling panahon. Papasok sila sa ikatlong ring pagkatapos at mahuhuli niya ang pulang kristal na iyon pagkatapos nito. Pagtingin ni Fan sa pagpatay ng cutting shear sa zombie sa isang hit lang. Ito ba ang tunay na lakas ni Fan? Matapos tuklasin ang lugar na iyon, bumalik sila sa kanilang mga kasama. Nakaupo silang lahat sa mga haligi at sa gilid ng talon. Habang si Yan Yuo at si Mui ay nasa tumabi, sinasabi sa kanila ng Fan ang lahat tungkol sa espesyal na pagsasanay. Nakaupo si King Zhu habang nakatingin kay Fan. Humihingi ng financial na pagsasanay. Kailangan ba yan, kuya? Gusto niyang lumabas at pumatay ng ilang halimaw para kumita ng mga kristal. Habang siyang Fan ay nakatayo sa harap at nakatiklop na braso, at tumugon siya na ang lungsod ay hindi katulad ng mga lungsod na napuntahan nila dati. Ito ay mas mapanganib, sa taglay niyang lakas ngayon. Hindi nila mahahanap ang mga magulang ni Yang Yu. Pagkatapos nito, si Fan ay isara ang kanyang hintuturo at hinlalaki at ipinakita iba ang tatlo pang natitirang daliri sa kanyang kapatid na babae, na nagsasabi na ang espesyal na pagsasanay ay magkakaroon ng tatlong yugto. Una, pamilyar sa kanyang kapangyarihan at mga katangian nito. Ang pag-alam sa sarili at sa kalaban ay ang pinakapangunahing at mahalaga upang manalo sa labanan. Bumangon siya mula sa haligi at sinabi sa kanya na kaya niyang kontrolin ang espasyo. Maaari din niyang gamitin ito para i-teleport siya at ang kanyang mga kasamahan sa kitikot-takot. Nakikita ngayon ng mga sitwasyon kung hindi niya magawa ng maayos ang pagsasanay, tugon ni Fan sa kanya na ang espesyal na pagsasanay, ay sasabihin sa kanya ang maksimum na distansya na masasabi niya sa isang daungan at kung ilang beses niya magagamit ang kanyang kakayahan sa isang labanan, at ilang tao ang maaari niyang dalhin sa isang pagkakataon. Tumugon si King Zeus na kapatid, sa palagay niya ay dapat din niyang gawin ang espesyal na pagsasanay. Gayunpaman sina Sinnon, King Zhu, Yang Yu, at si Mui ay naninindigan sa kanilang pag-iisip. Hindi nila naisip na ang pag-alam tungkol sa isang kasanayan ay ganoon kahalaga. Ngunit ngayon na iniisip nila ito sa isang seryosong labanan, maaaring maging kapahamakan ang mga bagay kung pababayaan nila ang mga detalyeng ito. Pagkatapos ay pinaikit ni Yan Yu ang kanyang mga mata, nagtatanong kung bakit siya lang ang taong walang anumang mga kasanayan o kakayahan. Pagkatapos sabihin ni Fan na itong sina Yan Yu at Mui ay walang exception sa kanilang dalawa. At si Yan Yu, na nakatingin ka sa kanya na nakangiti, iniisip na naaalala niya siya. Magkakaroon siya ng mga supernatural na kapangyarihan sa hinaharap. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at umiling, iniisip kung ano ang pinaniniwalaan niya sa kanyang isip. Bawat isa ay pumunta doon upang tulungan siyang iligtas ang kanyang mga magulang, ngunit siya ay nakakabigo. Na hindi siya isang supernatural na tao. At siya si Yan Yu, the perfect sharpshooter. Kahit wala siyang kakayahan, siya ay malakas. Pagkatapos ay tumingin si Fan, sa kanilang lahat ay nagsasabing magtrabaho ng husto upang maasa ang kanilang pisikal na fitness. Huwag lang umasa sa improvement ng physical fitness na dala ng evolution potion. Ang normal na pisikal na magpapabuti ay nasa isang kritikal na sandali. Kung maaari silang gumawa ng isang hakbang pa,
Magkakaroon sila ng mas malaking pagkakataon na mabuhay, pagkatapos ay ipinapakita ni Fan ang kanyang tatlong daliri sa kanila, sanabi na first actual teamworks. Nagtanong si Mui kung hindi pa siya nag-eehersisyo ng mabuti noon. Kailangan pa ng exercise, mga tugon ni Fan, na hindi, ang pagtutulungan ng magkakasama sa panahong ito ay iba sa nakaraan. Isa itong random na grupo ng tatlong tao na nanghuhuli ng mga zombie at ginagawa ang kanilang makakaya upang makalapit sa inner ring. Ang nais niyang sanayin ay hindi ang lakas ng bawat isa na nagtutulungan, ngunit ang pagtutulungan na makapagpapakita ng superpower, kahit 2 o 3 tao na lang ang natitira ayon sa iba't ibang kolokasyon, kakayahan at ordinaryong tao, maaari silang maghalo at itugma ang isa't isa upang magtatag ng iba't ibang taktika na maaaring iakma anumang oras. Gayunpaman, nakatayo sa likuran niya si Mayo Chun at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito, at kung dapat tayong lahat ay kumilos ng hiwalay. Sinagot siya ni Fan ng oo, pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na magtrabaho ng isa-isa. Magagamit lang niya ang ilan sa mga card ng kanilang team. Sa isang pagkakataon, dapat nilang panatilihin ang apoy anumang oras at ang organisasyon ay patuloy na lalago. Sa tingin ni Mayo Chu, ay tama si Yang Fan dahil tinutukoy pa rin nila kung anong klaseng kalaban ang makakaharap nila. Pero may pag-asa kapag may reinforcement. Bukod dito, parehong pumili ng mga kapatid na babae at sa tingin Big Brother Yang Fan ay nag-isip ng mabuti, at tila na hanggat siya ay nakikinig sa kanyang mga salita, siya ay makakaligtas sa mga huling araw. Pagkatapos sabihin ni Yang Fan kung walang pagtutol, ang unang round ng espesyal na pagsasanay magsisimula ngayong gabi, ang grupo ni Muyi, si Non at Chu Zio at ang isang grupo ni Yan Yu, Mayo Chun, King Zhu at Zio Yang sa base ay nagbilang ng mga armas at listahan ng mga tauhan at nagulat sa kanya. Nang marinig ito, lahat sila ay sumagot. Lahat tama. Tinanong ni King Zhu ang kanyang kapatid kung ano ang kanyang ginagawa, at sumagot siya na natural na mayroon siyang sariling negosyo. Pagkatapos nito, ang isang tagahanga ay sinuman sa kalye sa gabi na nakatayo sa kanilang pag-iisip. Nagsimula na ang kanilang espesyal na pagsasanay at dapat niyang gawin din ang kanyang bagay. Maingat niyang inalala ang daan sa maghapon. Ito ang pinakamaikling shortcut sa inner ring. Gayunpaman, sa labas ng ikatlong ring, si Fan ay nakatayo sa likod ng pader ay nakatingin sa sakuna, at iniisip ng mga zombie na magkakaroon ng tier 3 na mga zombie sa loob ng ikatlong ring, kaya kailangan ng mga mutant na nilalang na maging indispensable. Si Mr. Palm Leopard ay nakakolekta ng maraming bagay. Pagkatapos ng lahat iyon ay mga mababang antas ng materyales. Kung gusto niyang i-upgrade ang kagamitan ng koponan, kailangan niyang manghuli ng ilang high-level na mutant na nilalang. Matapos tumayo sa labas ng bintana at tumingin sa bintana patungo sa halimaw, ang mga zombies at ang mga taong naroon si Fan ay tumalon sa kanilang loob. Hawak ang kanyang apoy, espada at inaatake ang hayop, sinisigawan nito ng nagkataon. Napakahusay ng mga ligaw ng ngipin na yon. Forjang material, ibinaling ng halimaw ang ulo nito at inatake ito ni Yang Fan gamit ang kanyang espada. Kung iisipin ang halimaw na ito, hindi bababa sa ikatlong tier mutant ang kailangang harapin ito ng maingat. Gusto niyang malaman kung nasaan ang kanyang limitasyon sa pisikal na katawan ng tier 2 zombies at sa iba't ibang sandata ng tier 4. Gayunpaman, inatake ni Fan ang mga ngipin ng halimaw gamit ang kanyang apoy at espada, sa pag-aakalang ang kanyang lakas ay malapit na sa tuktok ng tier 3, halos umabot pa nga ng tier 4. Ang beast na ito ay kumain ng maraming zombie. Ang halimaw ay umuungal, sinaktan siya at nahulog siya. Nang kumawala si Fan, iniisip na gusto niyang gamitin ang gravity para tumagos sa kanyang katawan. Mukhang marami siyang napatay na kalaban sa ganitong paraan. Matalino ang taong ito. Maaaring mas komplikado ang pag-evolve sa level 4, pagkatapos ay ngumiti si Fan at tumayo, hawak ang kanyang flame sword, at sinabing wala siyang pagpipilian. Tumalon siya at sinaksak ang kanyang espada sa mata ng hayop. Ang halimaw ay umuungal habang nakatayo doon si Fan, sinasaksak ang espadang iyon sa mata ng halimaw, sinasabing ang pag-atake ng halimaw na tulad nito ay hindi kapaki-pakinabang sa kanya. Ang pinakamaliit na paggalaw na umiiwas sa ganoong bagay. Bilang mga pag-atake, siya ay nag-ensayo ng hindi mabilang na beses sa kanyang nakaraang buhay. Idiniin ni Fan ang kanyang flame sword sa mata ng mga hayop, sinabing tinanggap niya ang kanyang kristal na core. Umaatungal ang halimaw, tumalon si Fan at inatake muli ang halimaw. Sa sandaling kumilos ang halimaw upang salakayin ulit si tumalon siya.
Tumalon muli si Fan patungo sa lupa at umupo siya roon, hawak ang kanyang espada habang nasa harapan niya ang halimaw at nakatingin kay Fan. Umuungol itong si Fan na nakatingin sa halimaw na sabi nung naghihingalo na siya, may lakas pa siya para pabagsakin siya. Siya ay may kaunting kakayahan, ngunit ang third tier ay sa wakas ay ang third tier ay nakatayo doon at natatakot na makita kung kailan ang halimaw ay nagsimulang mabuhay. Ang matingkad na kulay rosas ay kumakalat sa paligid ng hayop at ito ay nagsimulang magpalaki. Mabilis na tumayo si Fan na ito sa pag-aakalang ito ang liwanag ng ebolusyon. Ang mga hayop na ito ay nag-evolve sa antas para sa Fan clenched kanyang mga ngipin, iniisip sa kanyang nakaraang buhay. Siya rin narinig na ang ilang mga mutant nilalang ay naging sa labanan dahil sa kanilang malakas na kalooban upang mabuhay at nagalit. Hindi niya inaasahang makikita sila doon. Ang halimaw ay umuungal pa rin at nagiging tier 4 ang sarili at nakita ang Fan na ito na nakatayo doon na iniisip na ang bagay na ito ay mag-evolve sa tier 4. Kung ang ebolusyon ay matagumpay, ang mga pisikal na kakayahan nito ay tataas at malamang na mayroong mga supernatural na katangian. Sa oras na iyon, kahit na ito, kung siya, magiging mahirap na labanan. Pagkatapos ay humakbang siya patungo sa bayas, iniisip na makakakuha lamang siya ng isang pulang kristal kung papatayin niya ito kung hihintayin niya itong ma-advance. Makakakuha siya ng orange na kristal na nagkakahalaga ng 1,000 pulang kristal. At ang fang material nito ay makakagawa ng mas mataas na antas ng kagamitan sa sandaling makalapit ang Fan sa hayop. May naghagis ng magic arrow patungo dito at nasugatan ito. Gayunpaman, nangyari ang pagsabog at pagkatapos ay tumalon ang katawan ng mga hayop pabalik at iniligtas ang kanyang sarili mula sa pagsabog na iyon. Sa pag-aakalang may darating, nabasag ang lugar ng halimaw dahil sa pagsabog at 2 lalaki ang nakatayo sa di kalayuan. Nang makita ang pagsabog na ito, ang pulang buhok na lalaki ay tumayo at sinabi sa kanyang kapatid na ngayon ay hindi isang maliit na ani. Ang pulang kristal na ito ay sapat na para baguhin nila ang maraming bagay. Pagkarinig nito, ang isa na may itim na buhok, ang umatake sa mga bits gamit ang mahiwagang araw na apoy ng kanyang kamao. Pagkatapos ay tumayo ang dalawa. Tumingin kay Fan, at si Fan ay tumingin sa kanilang dalawa na nakatayo at nagtatanong kung dapat niyang sabihin sa mga taong ito. Siya ang nagdala, ang biktimang ito ay kalahating patay na. Sinasamantala nila ang pagkakataong patayin siya at gustong makuha ito. Ang may itim na buhok ay tumawa at itinapon ang parehong mahiwagang apoy kay Fan, sumisigaw na ang halimaw na ito ay sa kanya. At nakasalalay sa kanya kung makakaalis siya doon ng buhay. Tahimik na nakatayo doon si Fang, hawak ang kanyang espada at ang magic arrow na iyon ay mabilis na gumagalaw patungo sa kanya. Hinihiwa ni Fan ang arrow gamit ang kanyang flame sword, humihingi ng kamatayan sa korte. At pinasadahan niya ng kanyang espada ang 2 piraso ng magic arrow palayo. At pagkatapos ay sumabog ang arrow na iyon sa pabalik kay Fan. Pagkatapos na magalit si Fan at humakbang patungo sa kanila, nakikita ito, parehong natakot ang lalaking may pulang buhok ay iniabot niya ang kanyang mga kamay kay Fan. Hiniling sa kanya na huwag lumapit sa kanila, ngunit hindi huminto si Fan at patuloy na humakbang palapit sa kanya. Ang pulang buhok na lalaki ay humihingi sa kanya ng tawad dahil sa kakulangan ng pag-unawa. Naawa siya sa kapatid niya. Siya ay walang ingat. Pagkatapos ay tumingin siya kay Fan at sinabi sa kanyang kapatid na ang ikatlong order na mutant na wild roar ay talagang pinatay nila. Kung hindi, mayroon silang 4 at 6 na puntos. Ang kanyang kapatid na lalaki ay tumingin sa kanya na nagtatanong kung siya ay baliw. Pagkatapos ay tanungin siya kung gusto niyang hatiin ang batang ito ng 40%. Siya ay nag-iisa, sabay nating patayin. Pagkarinig nito, ang lalaking may pulang buhok ay kumuyam ang kanyang mga ngipin at pinagalitan siya. Nagtatanong kung ngayon lang ba niya nakita ang kanyang husay, at sa palagay niya ay malamang na siya ay isang bagong master mula sa ilang organisasyon. And once he moves him, pareho na silang mamamatay. Si Fan na nakikinig sa usapan nila, nakatayo doon at nagsasabing, hindi. Siya ay siyam at nang marinig ni Fan. Ang mga salita, ang lalaking may itim na buhok na sumisigaw ng kung ano-ano. Siya ay 4 na ay mabuti para sa kanya, ngunit gusto ba niya ang siyam? Nakatayo sa tabi niya ang kanyang kapatid na nakatingin. Papuri kay Fan, sinasabing, kapatid, sobra siya. Pagkatapos ay tumingala si Fan sa kanila. Tinanong kung nilagyan ba niya ng goma ang kanyang biktima at gustong hatiin pa sa kalahati. Sino ang sobra? Habang sinasabi ito ni Fan, matagal na siyang nag-procrastinate at walang lumalabas kung 2 lang sila sa grupong ito.
Nang marinig ito, ang lalaking may itim na buhok na nagngangalang Lao Su, ay naglagay ng kanyang magic bow gun at sumigaw, na gustong kunin ang mga bagay sa kanila. Papatayin niya siya sa isang pag-atake. Hindi siya makapaniwalang makukuha niya ang pangalawang pagkakataon ni Loud. Gayunpaman, tumalon ang Fan, hawak ang kanyang mga espada ng apoy ng malakas. Su at pinutol ang kanyang mukha habang ang magic arrow ay inilabas mula sa kanyang magic gun ay nakikita itong malakas. Sigaw ni Su, anong kapatid? Hindi ordinaryo ang sandata ng batang ito. Pagkatapos ay may pulang buhok, ang kanyang kapatid na lalaki ay tumalon pababa, nire-reply ang kanyang nakikita. Tumalon si Yang Fan patungo sa lalaking may pulang buhok, hinampas ang kanyang espada at sumisigaw. Ngumisi ang pulang buhok na lalaki at lumikha ng magic shelter sa paligid niya. Ang espada ni Yang Fan ay tumama sa kanyang kanlungan. At bumagsak siya. Nakita niya ito at nagulat ang Fan sa pag-aakalang mahaharangan niya ang kanyang talent. Siya ay isang luha, 3 kakayahan na bakal. Ginagawa ng lalaking iyon ang kanyang kamay bilang isang matalim na sandata at lumikha ng isang kanlungan sa paligid niya. Hindi makatawid si Fan na iyon. At ang taong iyon ay nakatayo sa kanyang kanlungan at tumitawid sa kanyang armas. Sagot ni Arm sa Fan. Tama yan. Ngayong hindi niya alam, lumuhad at humingi ng awa sa lugar na ito. Sa paligid ng Third Ring Road, walang nang ahas na guluhin siya ng ganito. Ngunit ngayon ay wala na siyang silbi na lumuhad at humingi ng awa. Siya ang nakikitang pinakawalan diya ng mga tao sa kanyang buhay, binubuli ang kanyang kapatid matapos salakayin si Fan sa kanyang kanlungan gamit ang kanyang espada. Hinampas ito at itinulak bilang ganti. Yung tipong itinutulak din niya ang Fan's sword gamit ang arm weapon niya. Sumisigaw, kahit baguhan lang na sinanay ng isang malaking organisasyon, dapat mamatay siya doon ngayon. Habang si Fan ay pumutok sa espada ng lalaking yon. Isipin na ito ang pinakamataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban sa paligid ng lungsod ng Dishwan. Bagamat ang grupong ito ng mga lalaki at medyo may kakayahan. Sa pag-atake ni Fan sa kanyang kanlungan ng lalaking iyon gamit ang sandata ni Fan. At sumigaw na hindi siya natatakot sa kanya. Binasag ng Fan ang kanyang magic shelter, sinaksak ang kanyang espada sa kanyang puso at tinusok ito. Habang nakatayo si Fan, tinutusok ang espada sa kanyang puso. Sigaw ng lalaking nakatingin sa Fan. No wonder sobrang confident niya. Nakasuot na pala siya ng protective gear pagkatapos nito. Naging bakal ang puso ng lalaking iyon at ang dugong lumutang. At sabi ng lalaking nakatingin kay Fan. Pero sayang naman ang puso niya ay maaari ding gawing bakal. Hindi niya ito kayang patayin, at gusto pa niyang mamatay. Habang si Fan na may hawak ng kanyang espada ay kumakatawan sa pag-unawa sa sandata at kasanayan ng kalaban ay sa pilitan na kurso ng mga huling araw para sa isang walang ingat na taong tulad niya. Swerte na lang na hanggang ngayon ay nabubuhay pa. At pagkatapos, binunot ni Fan ang kanyang espada, ginawa itong apoy at inatake siya muli. Sinabing sayang at tapos na ang kanyang magandang kapalaran kapag nakuha siya nito. Malapit na siyang ihatid sa daan. At, ito, ang itim na buhok na lalaki ay sumigaw, na tinatawag ang kanyang kapatid, ngunit inatake siya ni Fan gamit ang kanyang apoy na espada at nasugatan siya ng husto. Isa pa, tumalsik ang dugo mula sa katawan ng pulang buhok na yon. Hinarap ni Fan ang lalaking may pulang buhok na bumagsak gamit ang kanyang hintuturo at naghagis ng magic bullet na nasa harapan niya ang katawan ni Fanny Pierce. Hawak ang kanyang espada at nasugatan habang ang lalaking may pulang buhok ay nakahiga sa lupa. Ibinabato niya ang mga magic bullet gamit ang kanyang hintuturo patungo sa Fan ask. Hindi ko inaasahan. Ang kanyang dugo ay maaaring maging bakal na buhangin kahit na ice spray sa labas ng katawan. Mali ang kalkulasyon niya, at pagkatapos ay namatay siya at ang kanyang dugo ay kumalat sa buong katawan niya. Nang makitang si Miss ay tinawag siya ng kanyang kapatid. At pagkatapos ay binaril niya ang kanyang baril, sumisigaw. Pinatay niya ang kanyang nakatatandang kapatid at pinasabog ang kanyang ulo ng malakas. Binaril ni Susie Fan gamit ang kanyang baril. At sa sandaling malapit na ang bala kay Fan gamit ang kanyang mga espadang apoy bala. Pagkatapos ay tumalon siya para umatake ng malakas. Inatake siya ng Su Fan gamit ang kanyang nagniningas na espada at malakas. Si Xiao Su ay nasugatan at pagkatapos ay sinaksak ni Fan ang kanyang espada sa kanyang tiyan at hinayla ang kanyang espada, pagkatapos ay tinamaan at nahulog siya. Pagkatapos nito, habang nasugatan si Fan, hinugot niya ang bote ng pampagaling na potion mula sa kanyang singsing at ininom ito.
Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may mga taong napakahusay na gumamit ng mga kakayahan sa ikatlong ring kung gusto niyang pumasok sa inner ring ng DQ City. Kailangan niyang palakasin ang kanyang lakas. Pagkatapos uminom ng kalahating bote ng pampagaling na Gayuma, huminto siya doon at tumingin sa bote na hawak sa kanyang kamay at naisip na mayroon na lamang isang healing potion na natitira at ang mga ngalakal ay dapat mag-imbak sa susunod. Pagkatapos patayin ang dalawang lalaki, bumalik siya sa base, kumatok siya sa pinto at binuksan ni Zion Yang ang pinto, nagtatanong kung siya nga at pagkatapos ay tumingin kay Fan. Nagulat siya dahil nasugatan siya habang nakatingin si Fan. Tinanong niya kung nakabalik na siya, ngunit ang kanyang damit ay nasa kanyang dibdib. Ilang zombie na ang nakilala niya. Habang si Fan ay napapikit tumugon na hindi siya zombie, ngunit ang taong third tier ability. Nagulat na tumayo siya sa pintuan, sa pag-aakalang lumaban siya sa ikatlong utos na mga supernatural na kapangyarihan. Nasira lang ang kanyang mga damit matapos hilingin ng Fan na ito na bumalik ang mga taong nagsagawa ng espesyal na pagsasanay, at tumugon siya na makita siya ng mag-isa. Tapos pumasok si Fan pagkapasok niya. Laking gulat niya nang makita si Sinon na sugatan doon na nakaupo sa sahig gamit ang isang patpat na bakal mula sa kanyang dibdib at sinaksak sa kanyang dibdib. Hindi nakaimik si Fan nang makitang si Mui at Shu Zion ay nakatayo sa tabi ni Sinon at nasugatan. Pagkatapos ay tinanong ni Fan kung ano ang nangyari at kung saan si Mayo Chun at Zion Yang na nakatayo sa likuran niya na may malungkot na mukha ay sumagot na hindi pa sila bumabalik. Si Chu Zion na may luhang mga mata, sinabihan siya ni na Kuya Fan at si Kuya Sinon na protektahan sila. At ipinahayag sa lahat na kasalanan niya ang lahat. Gayunpaman, umupo si Mui sa tabi ni Sinon, hinawakan siya mula sa kanyang likod. Hindi siya makahiga at hindi makaupo ng maayos dahil nakaipit ang bakal na iyon sa dibdib niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Mui kay Fan na nakilala nila ang dalawang zombie sa tuktok ng tier 2. At pagkatapos ng matinding labanan, halos hindi sila nanalo. Ngunit si Sinon ay nasugatan din ng husto upang protektahan sila, habang si Sinon ay nasugatan ng husto. Ito ay ngumiti at sinasabing, hindi siya madaling mamatay. Napakalaman niya. Pagkatapos ay tinanong niya si Kuya Fan kung hindi niya naabot ang kanyang inaasahan. Sumagot si Fan na napakahusay niyang ginawa ito. Pagkatapos ibigay ng Fan na ito ang bote ng healing potion kay Mui, na sinasabing hawak niya ang healing potion. Kinukuha niya ang bote ng potion na iyon mula sa Fan hearing tungkol sa healing potion. Iniisip ni Sinon na dapat ito ay mahal. Iniisip ng bawat isa na siya ay isang kaladkarin. Siya ay mataba at hanggal at tanging si Fan lang ang nakapagpabuti sa kanya kaya't napagpasyahan niyang sundan siya sa kanyang buhay. Pagkatapos na umupo ang taba na ito sa harap ni Sinon na hawak ang bakal sa kanyang dibdib, sinabi kay Muowi na maaari niyang inumin ang gamot upang mailigtas ang kanyang buhay kapag hinailan nila ito palabas. Nakatayo si Muwa sa likod na hawak ang bote ng pampagaling na Gayuma at tumugon. Okay, pagkatapos siyang Fan na may hawak na iron rubber na iyon ay nagtanong kung siya ay handa na at si Sinon ay takot na gumanti ng oo. Hinailan ni Fan ang iron rubber mula sa dibdib ni Sinon. Nakabuka din ang bibig niya habang sumisigaw siya sa sakit. Nilagay ni Miwa ang healing potion na iyon sa bibig ng Sinon. Matapos inumin ang potion na iyon ay nahiga siya. Umupo si Mui sa tabi niya at tumabi si Fan na nakatingin sa kanya. Sinabi niya na ayos lang siya sa ngayon. Ngunit kailangan pa ring maghintay para bumalik si Mayo Chun kung gusto niyang gumaling, ganap na tumalikod at napagtantong wala sila sa kanila. Pumunta sila sa hilagang silangan, ngunit halos 3:00 na ng gabi at dapat ay nakabalik na sila nang marinig ni Fan na ito na nagsasabi na natatakot siya na may na-encounter silang isang bagay. Pagkatapos na humakbang si Fan na ito, na nagsasabing hahanapin nito. Alagaan nilang mabuti si Sinon. At siya ay tumugon. Sige, pagkatapos ay gumagalaw si Fan mula roon, hawak ang kanyang espada upang hanapin ang kanyang mga kasama. Habang nasa daan ang maraming zombie na humahadlang sa kanya ay pinapatay niya sila isa-isa at nakakakuha ng mga kristal. Matapos patayin ang mga zombie, sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang mga kasama. Nakatayo siya sa likod ng dingding at tumingin kay Yan Yu at sa mga tao doon. Nagtago siya sa likod ng pader, iniisip na gustong maging malakas. Ngunit sa pagpapala ng kanyang kapatid at sa kakayahan ni Mayo Chun, madali para sa tatlo na makalayo sa tanging posibilidad. Gayunpaman, ang mga tao ay nagtitipon sa paligid ni Yan Yu at siya ay nakatayo sa pagitan nila. Gayun din, napatay niya ang marami sa kanila pareho.
Si Mayo Chu at King Zhu ay nakahiga doon sa lupa, na himete, at si Yan Yu ay nakatayo doon at nakatutok ang kanyang baril sa kanila. Si Fan na nakatayo sa likod ng dingding at tumingin sa mga taong nag-iisip na sila yon. Gayunpaman, itinutok niyan ang kanyang baril sa kanila. Sigaw, naglagay sila ng lason habang binubugbog nila ang mga zombie. Bilang nagkaroon ng maraming, mayroon din silang mga armas sa kanilang mga kamay, ang kanilang ulo na nakalagay ang baril sa kanyang balikat ay nakatayo sa harap ni Yan Yu at ang kanyang mga kasamahan ay tumabi din sa kanya. Narinig ni Yan Yu, na isa sa kanila ang sumagot. Hindi ito lason, ang kakayahan niya ay Rosemary. Nawalan lang sila ng malay at hindi namatay tapos nilagay ng amo nila yung baril sa balikat niya. Ngumisi, sabi si Yan Yu ay pretty girl. Pinayuhan niya ito at ang kanyang dalawang kaibigan na sundan siya. Pagkatapos ay tumawa siya, na nagsasabi, paano ang tatlong puting kristal na ito at ang baril sa kanyang kamay bilang isang dot? Magiging maayos na ang pakikitungo niya rito. Nang marinig ito ni Yan Yu, pinaputok ang bala mula sa kanyang baril, sumisigaw. Nananaginip siya, hindi siya makakasama. Scumbags, mabilis na lumikha ang kanilang amo ng magic shelter sa paligid niya, kaya tumama ang bala sa kanlungan at bumagsak. Pagkatapos nito, sumigaw siya at inutusan ang kanyang mga tauhan na barilin si Yan Yu at ang kanyang mga kaibigan at talunin sila. Nang makita ito ni Yan Yu, nang jijihil ang kanyang mga ngipin. Iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Maaari niyang iwasan ang mga ordinaryong bala, ngunit hindi nila magawa. At kung hindi siya naging gaamon sa mga karapat-dapat na gawa at kinailangan niyang habulin ang tatlong tier 2 na zombie na ito sa ikatlong ring area, imposibleng makilala ang mga lalaking ito. At kung patuloy niyang gagawin ito nang walang ingat ngayon, magkakaroon lamang ng dead end. Pagkatapos nito si Yan Yu, na iniaabot ang kanyang kamay sa kanila at pinipigilan sila sa pagbaril, na nagsasabing, maghintay. Gusto niyang makipagsugal sa kanila dahil nasugatan siya at tumingin sa kanila. Sinabi niya na silang dalawa ay nasa isang tunggalian ng walang anumang sandata, at walang sino man ang pinapayagan na mamagitan. Kung manalo siya, hahayaan nilang kunin niya ang kanyang mga kaibigan, ngunit gagawin niya ang lahat ng gusto nila. Kapag nanalo, pwede rin silang pumayag at barilin kaagad at mamamatay ang mga kaibigan niya, pero mamamatay din ang mga subordinate nila. Pakinggan nito, at ang pinuno ng pangkat na iyon ay natahimik. Nagtago ang Fan sa likod ng dingding, hinugot ang kanyang apoy na espada mula sa kanyang singsing. Isipin si Yang Yu, sa kanyang nakaraang buhay, isa sa mga walang kapantay na powerhouse sa oras na ito ay isang mahusay na pagkakataon upang sanayin siya. Hindi na siya makagalaw pagkatapos nito mula sa isang grupo ng mga tao. Isang lalaki ang nakatayo, ang kanilang tumetawa. Nagre-replayan kang isang masungit na babae pagkatapos ay nagtanong, gustong haminin ang kanilang amo. Ang boss ay nakatayo sa tabi niya na nakatiklop ang mga braso at idinagdag ang kanyang punto, na nagsasabi na ito ay isang kawili-wili, patas na tunggalian. Sam-asang-ayon siya. At pagkatapos ay sinabi ng isa sa kanila na siya ay naglalaro ng tier sa banyo upang matagpuan ang kamatayan ng isa-isa. Gayunpaman, nagsimula ang tunggalian. Sa isang tabian, tumayo ka at sa kabilang banda, tumayo ang pinuno ng grupong yon. Ang mga kaibigan ni Yan Yu ay nakahiga sa lupa sa tabi niya na walang malay, habang ang grupo ng mga tao ay nakatayo sa gilid ng kanilang amo. Ang pinuno ng grupong iyon, si Lao Tzu, ay naikayam ang kanyang kamao at tumingin kay Yan Yu. Tinatanong mo kung handa na ba siya? Hindi siya makapaghintay. At si Yan, mabilis kang tumakbo papunta sa kanya, nag-fist replies para matamaan siya. Gumagalaw din ito papunta sa kanya, nakipagkamao at sumagot ng malakas. Su ay nasa lugar na ito. Siya ay pangalawa sa kamay sa pakikipaglaban, at walang sinumang maglalakas loob na sabihin ang unang marinig ito. Yan, sumagot ka. Hindi siya mag-aalala kahit na siya ang numero 1, bahagya siyang yumuko at hinampas ng malakas ang tiyan nito. Nagtatanong si Lao Tzu kung kinikiliti siya, at pagkatapos ay binaril niya ang kanyang mukha at nahulog. Malubhang bumagsak siya sa lupa at nasugatan. Isa pa, nabasag ang lupa doon at nahulog siya. Pagkatapos nito, umupo siya at pinalakas ito. Tumayo si Lao Tzu sa harapan niya habang nakahalukip-kip ang braso at tumawa. Sinabing sumuko na ang magandang babae. Kahit na siya at parehong tier 2 rin. Mayroong malakas at mahina na mga punto. Sa tingin ni Yan Yu ay napakalakas at malakas habang tumetawa. Sinasabing iba ang pisikal na lakas ng bawat isa.
Ang distansya ay tumaas ng husto sa pagtaas ng mga evolutionary potion at ang kanyang pisikal na lakas ay hindi bababa sa 3 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Samantala, pumunta si Fan, tumayo sa dingding at sinabing, Yan Yu hindi niya kayang lumaban para sa pisikal na lakas, ngunit malakas din ang kanyang kalamangan. Nagulat si Loud nang makita siya doon habang inilalabas ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga baril at itinutok kay Fan. Sigaw ng isa sa kanila, nagtatanong kung sino siya para estorbuhin ang laban. Wawasakin niya siya. Nang makita niyang Yu si Fan doon at tumingala, tinatawag ang kanyang pangalan. Samantala, malakas na tumalon si Loud Su para atakihin si Fan na nagsasabing nandyan na ang kanyang kaibigan, mabilis na nating tapusin ito. Habang si Yang Yu ay nakaupo doon sa dingding. Sinabi ni Yong Fon ang kanyang kalamangan habang tumetalon siya para salakayin si Fan. Lumapit si Yang Yu sa kanya at sinuntok ang sigaw niyang mamatay. Ngunit sa sandaling dumay-kit siya, mabilis siyang gumalaw mula doon. Napakabilis niyang kumilos mula one side to another saying this is her advantage speed. Nalilito siya at pinagpapawisan dahil mabilis itong kumilos at hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ginagamit ni Yanyo ang kanyang mapanlinlang na pamamaraan at malakas na pag-atake si Loud Su mula sa lahat ng panig. Tumalon siya papunta sa kanya, gumawa ng kamao at sinuntok siya ng malakas mula sa lahat ng panig gamit ang kanyang magic flaming skill sa sandaling dumay-kit siya ng malakas. Tumayo si Su. Walang kwenta daw kahit mabilis siya. Isang kiliti lang para kay Loud Su. Samantala, tinamaan niya ang harapang bahagi ng katawan nito gamit ang binti mula sa likod nito. Siya ay sumigaw, at pagkatapos ay ngumiti ito, nakatayo sa likuran niya at sinasabing bawat lalaki ay may kahinaan din. Pagkatapos nito, bumagsak siya sa lupa at umupo doon, yumuko, sinasabi ang kanyang mga binti. Napakalupit ng babaeng ito. Tinamaan si Yan Yu sa paa niyang sumisigaw. Hindi pa tapos. At pagkatapos ay sinuntok siya nito at hinayla siya ng malakas. Nasugatan si So at tinamaan siya at nahulog, sinabing, umalis ka dyan. Nahulog siya ng napakalakas sa pader at bumulwak ang dugo sa kanyang bibig, nang makita ito. Ang kanyang mga tauhan ay nakatayo doon at sumisigaw na nagtatanong kung okay lang si boss. At saka hinawakan ni Yan Yu ang nasugatan niyang braso. Sa pag-aakalang makapal at matigas ang lalaking ito, ngunit hanggat naabot niya ang isang mahinang lugar, maaari siyang manalo. Gayunpaman, ang napapanatiling mataas na acceleration ng load ay nagpapalubha kahit sa katawan ng pangalawang order. Pagkatapos ay tumingin kay Fan na nakatayo sa dingding at iniisip na dapat niyang pasalamatan siya. Paano niya maipapahayag ang kanyang pagmamahal? Paano kaya, habang nakatayo si Fan sa dingding? Tumingin siya sa ibaba kay Loud Su. Sa tingin niya ay hindi ginamit ang lahat ng kanyang lakas sa peklat nito sa mukha. Hindi lang siya isang evolusyonaryong tao. Habang nakatayo si Yan Yu, doon na nakatalikod sa malakas na si Su. Nagulat siya nang bumagsak ang boses sa tenga niya. Hindi niya inaasahan na siya, ang batang babae, ay magkakaroon ng dalawang problema at kahit na mababa kay Su ay natitisod. Mabilis siyang lumingon at tumingin sa kanya habang nakaupo siya roon. Sinasabing ang tunggalian na ito, kung tutuusin, ay may kaugnayan sa kung maaari siyang bumalik sa gabi isang yugto ng malaking kaganapan. Siya ay bumangon at nagsimulang gawing lobo, na nagsasabing kailangan niyang maging seryoso. Isang maliwanag na liwanag ang kumalat sa paligid niya. Nagulat si Yano, at natakot pagkatapos ay maging isang lobo, ni Loud Su.